Ano ba ang ginawa nitong si Mr. Talibong? Nung panahon na nakikipagdebate kay kapatid na Ramil Parba, panoorin ninyo ang kanyang ginawang karimari-marim. Pareho, confraternity. Di ba ko? Primator, Spellman. Primator, Spellman. Confraternity version. Confraternity, pareho ng kolor. Pero sa Mateo 16-18, lalo tayo ang papel, di ba ko? Yan yun. I found this out, I will build my holy Catholic. Ayan, nakita po ninyo ang kabalbalan na ginawa nitong si Wendell Talibong. Kaya nga nabansagan itong Talibong version Yun ang version ng mga kaanib ni Felix Manalo, mga kapatid, na di talaga maka-move on. At ipakita natin, sino ka tunay na nandaya? Ito'y ayaw makita ng mga ANC, no? Tandaan ninyo na totoo may parehong version na confraternity. Totoo na may confraternity. Pero sa kanila walang mabasa. Hindi ibig sabihin na wala talagang nag-exist na ganyan. Pakita pa natin ang ibang mabasa sa confraternity na may Catholic. Siguro wala sila. Pero yung moderator nila na INC mismo ang nagkuha sa moderator, gusto talaga nilang ipadeklara. Gusto nilang ipadeklara na nandaya ako sa debate. Ikaw bang koneksyon, Ramil? So dito, sumali na si Jose Ventilacion na ministro. Nakasama daw umano sila ni Ramel. O yun. Itong moderator na ito, alam ng mga INC na sila mismo ang nagpili sa kanilang moderator. Itong moderator, sila mismo ang nag-request dito. Anong pahayag ng moderator? Gusto nila ideklarar daya dahil may babasa. People, basta kay atong ipresenta, kung sa'yo na natin, Kaya nga, tingnan niyo noon ni Barba, no? Di ba, nagsabi siya balik natin ha, sabi ng moderator, so wag kayong magdeklara dahil hindi kayo huwes, no? Basta binasa natin ang mabasa sa Biblia. Ang ating tahas hindi huwes. Gusto nila ipakita na may nangyaring pandaraya. Ito tatalakayin natin, mga kapatid. Pagpatuloy natin si RMG Aguila na kaanib sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Samahan niyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? O na mga kapatid, may nabasa, may desisyon ang moderator. Pero sila gustong ipadeklara na daya dahil binago daw umano yung papel sa confraternity, sabi ng mga ministro. Pero may desisyon ang kanilang moderator mismo. Pero sino ba ang totoong nandaya? Bakit? Kung nabasa nila mismo, nagsisigawan lang sila ng deception, na merong nabasa talagang One Holy Catholic Apostolic sa naturang talata sa isang confraternity na ang moderator ang nagbasa. Pero itong si Ramel Parba
may mga aklat ba, isa-isahin natin mga kapatid, na ginamit yes Katoliko, nagbasa, pero binago ang nabasa. Bakit? Nagbasa, ngunit binago yung nabasa. Ito, pansinin ninyo. Pero ang mastermind, tungkol sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning. Napansin ninyo, they all fantastic to say that the remote beginning, Gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa flung against heaven. okay, yan. Binasa niya, pero may binago. Pakita natin ha. Ito ang nakasulat mga kapatid. Paano binasa ni Parba? Ito. Pakinggan. Pero ang mastermind, tungkol sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning. Napansin nyo ba? They all fantastic to say. They all fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church, anong tinanggal niya? It is not altogether fantastic to say. Napansin nyo ba? Ngayon, sino ang nandaya nito? Ang nakasulat sa aklat na how did the Catholic Church start? By Daniel Lord, it is not altogether fantastic to say. So, yun pero paano binasa ni Parba dito para mapagtakpan lang mga kapatid? Ito. Tungkol sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa flung against heaven. Yan. So, diyan makita ninyo paano niya binago ang nakasulat. They all fantastic to say. Balik natin Pero ang mastermind, tungkol sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning. Asan ba dyan ang they all together fantastic to say? Nakita nyo ba sa nakasulat na aklat? It is not altogether fantastic to say. Ang basa ni Parba ay Tungkol sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning, they all they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa flung against heaven. mag-ingat talaga mga kapatid. Matagal na nila itong ginagawa. No? Na yung mga aklat Katoliko ay binabago nila. Kaya, parang nawala na sila nung nabasa at nabasa mismo ng moderator at gusto nilang ipadeklara na daya dahil may nabasa. No? Pero, ang moderator na sila mismo ang nagpili, dito, pati na si ventilasyon, parang uminit na ang kaniyang katawan dito, sumali kahit hindi kasali. Ikaw bang nakunig sa Ramil? Kasama umano sila ni Ramel. Kung David,
akong side, okay? Oh, sabi ng moderator, sila mismo ang nagpili sa naturang moderator. Ang INC. Oh, ang nagpili nito. Pero anong sabi ng moderator? Civic people, basta kay atong i-presenta, kung sa inalabi, Oh, so di kayo mag-decide. Ito ang iniwasan nila. Di kayo mag-decide. Basta ipinakita natin kung ano ang nasa mabasa. dili makahuwis. Oh, hindi tayo huwes. O Ang siya akong sahas dili huwis. Oh, at ito, pilit talagang ini-insist dito ni ventilasyon dahil para mapagtakpan talaga yung matagal nilang gagawa na may mabasa pala. o kinimbungan niya, Mr. Moderator, o giyang kinimbungan kining audience, yan ang problema na niya, dili na mo na problema. Oh, so, dinaya daw umano ang audience, kaya problema na daw sa akin, hindi na daw ito problema nila. Ang amo, ipalutaw din sa audience, Oh, ang gusto niyang ipalitaw daw umano sa audience nga kinimbungan na kining audience, mo nga sa among pagtito, na dinaya ang audience among igatullo, sa kanyang pagtindig, kanya umanong tinoro, bakit kaya ito si ventilasyon na kisali? Na hindi naman siya kasali sa debate. Di ba? Alam ng mga INC yan. Kami lang ni Parba ang kadebate dito. Pero giniit niya. Gusto niyang ideklara ng moderator. At ito ang ayaw nilang ipakita. ang paglibog. Oh, sa kanyang pagtindig, kanila daw itinuturo ang aking deception. So, sa akong side, Brad, no? Di ko kung inon ako sa akong side ay tilipungan. So, it might be Oh, so sabi ng moderator, sila mismo ang nagpili sa moderator na ito ay sa aking side, hindi ko sasabihin na nandaya. Sa inyo lang yan. natin ng liyan igamit. Pero as a moderator, I will not comment whether it is a link or not, but the verse of the scripture was read. So, depende na nasa interpretation sa namin. Ito ang ayaw nilang ipakita, mga kapatid. May nabasa ang kanilang pinagdikdikan dahil nabasa, daya yan. Wala kasi, di kasi mabasa sa kanilang dalang Biblia. Okay. Sa isang confraternity version, ito, confraternity version din to. Oh. Kung tingnan natin mga kapatid, meron ding bahagi, di ko muna pangalanan ang banggitin kung anong verse, baka meron pang susunod na debate. Ano ang kanilang sabi na daya? Dahil iba daw ang confraternity version na dala ko. Oh, yon. Yon ang kanilang ginawa. Printed lang daw umano yan. At yon ang genuine na confraternity version. So, kung may mabasa, ibig sabihin, daya na. At yung akusasyon na daya na, ay nasa kanila mismo yan mga kapatid, na paano patunayan na ako mismo ang nagprenta niyan, na wala naman silang sariling Biblia. Pagkatapos, ito ang pinalitaw nila para magmukhang daya talaga. O, ito ang ipinakita sa kanilang TV screen. O, nakita nyo ba sa TV screen? Pero yung binasa ng moderator dito, ito ang binasa ng moderator na gusto nilang ipadeklara na daya. At kung meron kayong kopya sa naturang Biblia, sa iba kasi na confraternity, eto, sa Daniel 2:44, may mabasa dito na the kingdom of Christ, which is the Catholic Church, which cannot be destroyed. Hindi ito mabasa sa ibang confraternity. Pero dahil mabasa sa iba, hindi ibig sabihin daya na.
Ito din sa awit, Salmo, the Catholic Church, the cities of Judah, her places of worship shall be established throughout the world. Hindi ito mabasa sa ibang confraternity. Di ibig sabihin, daya na. Okay. Di lang yan. Ito pa. The law of God forbade sacrifices to be offered in any other place but at the tabernacle or the temple of the Lord, to signify that no sacrifice would be acceptable to God out of His true temple, the one holy Catholic Apostolic Church. Dito mabasa, eto, pakita ko pala. Eto, di ito mabasa mga kapatid sa ibang salin. O, ayan. At ito pa, di ito mabasa sa ibang salin. Oh. So, ngayon, dahil di yan mabasa sa ibang salin na confraternity, ito, out of the true temple, the one holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi ibig sabihin na sarili kong pagprenta yan. Wala naman silang sariling Biblia. Pero iwan ko kung di ba talaga nila yan alam na may ganon na confraternity na mabasa. Oh. Pero, kung ibalik natin ang isa lang ito, ang dami pa mga aklat na ginagamit nila, paano dinaya pati na yung mga miyembro nila. Yung nakasulat mismo sa aklat, binago. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na po, they all together fantastic. O imagine, ang nakasulat daw, the all together fantastic to say. The all together fantastic to say. To say that the remote beginning, Ibalik. Ano daw ang nakasulat? they all together fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Yan. Yon ang binasa. Pag ipakita natin ang aklat na ginagamit nila mga kapatid, meron bang mga mabasang the all fantastic together? Ito, yun ang nakasulat. Pero ang pagbasa niya, pansinin niyo ang nakasulat, pansinin niyo ang kanyang pagbigkas. Ito. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na po, they all together fantastic to say that the remote beginning, they all together fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Okay, mastermind. Yan. Ganyan ang mga ministro ni Felix Manalo. No? Ganyan talaga sila. Kaya, yan, ang gusto nilang idiin na pinalitan. So, di patunayan nila na pinalitan ko talaga. Maliban dyan, moderator nila mismo ang nagdeklara na. At yun ay di nila matanggap. Ituloy natin ito bukas mga kapatid. Pasok muna tayo sa punto por punto. Yung pagsagot natin kay RMG Aguila. Dahil dami pang mga aklat na ipakita ko sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit ang mga ministro ni Felix Manalo sa daming mga debate, di nila gustong ma-upload sa YouTube. Bakit? Dahil ayaw nilang mabisto. Ayaw nilang mabisto. At sa susunod, alam niyo naman na ang dami pang mga version ngayon na ginagamit natin na letra por letra, may mabasang One Holy Catholic na hindi naman sa Catholic at pwedeng ma-order ninyo sa online. Yon ang siguro di alam ng mga ministro. Pero ngayon na palagi na natin ginagamit yan, posible na meron na din silang kopya dahil meron silang researcher. Di po ba pinakita na natin? Ngayon, kung may mabasa na One Holy Catholic kahit sa ibang version,
anong sasabihin nila? Talibong version na naman yan. E di mag-order kayo sa online. Okay. So, sa pagkakataong ito, mga kapatid, pero napansin ninyo, grabe talaga, no? Oh, grabe talaga mag-magic kahit sa mga nakasulat. At ipakita ko ito, isa-isa mga kapatid, yung mga pinagmamagic nila ng mga aklat katoliko. Dahil nagiging epektibo din ito. Bakit nagiging epektibo? Daming mga inusinting katoliko ang natangay sa grupong tatag lamang ni Felix Manalo. Okay? So, sa susunod, kung meron challenge sila na pakipagdebate, dahil kahit na si Michael Sandoval, di ba? Grabe siya challenge nila ni Eliseo Soriano, magbigay pa siya ng kondisyon. O di, kung gusto nila na merong susunod na debate, magbigay tayo din ng kondisyon. Payag ba sila? One-on-one lang. Walang tagabigay sa debator ng mga aklat. Yung one-on-one talaga. Iwan ko kung papayag ba sila. Okay. Napakaganda yan. So, pasok na tayo sa punto por punto, mga kapatid. Rito, Opo. 1BC. Kasi magkukunik po kasi siya kung yung pag-uusig po ba ng Makabyo, wala pa po ba si Jesus o nangyari na namatay na ang ating Panginoon. Magkukunik po kasi siya kung totoo nga po yung ibinigay nitong pastor. Father Darwin, good evening. Good evening, Brother Jando. At sa mga malugod na taga-subaybay natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta? Maganda. Father Darwin, may nagtatanong dito. Totoo ba daw na January 2 pinanganak si Jesus Christ at namatay April 13? So, sa personal calculation nga yan, pero sa mga church fathers natin, hindi yan walang basihan yan dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak December 25. Yan po ang attestation sa mga church fathers. Siya ngayon lang dumating, no? At si Kristo naman ay namatay during sa Passover, 'di ba? Sa piyesta sa Passover, it should be full moon. So atras tayo. So 40 days, 'di ba? So magsimula yung Lent natin sa Ash Wednesday. And then mafo-fall yan at yung full moon natin either March or April. So yung basihan natin kailan matay si Kristo during Passover. And ang Passover natin ay sabi dito, ang Passover mangyayari falls on a full moon because it is observed on Nisan, November 4th day of Nisan. Nisan is between March or April. The month of Nisan would have fallen in March or April. So, pabago-bago dahil depende sa full moon, kapatid. So, either sa buwan na Marso or April yung ating pagdiriwang, hindi pareho po. Dahil magbabase po yan sa moon, no? Brother Jando. Okay. Te, okay na ba yun, te? Liam Pagil? Opo, sir. May lang po ako may isa pa po akong pahabol. Ano yun? Yung panahon po kasi na naghahari si Sinayas. At ang pinakapunong pari si Jesus po ng panahon. Nakabit po ito ha. Putol-putol, Brother Jando.
Okay. Dahil, Pagayos na pagayos. wait lang po, lalabas lang po. Hello po. Sige, go ahead daw. Siguro ito nababasa po ni Father Darwin. Kasi nabasa ko na po yung Macabeo. So wala po siya sa ibang version. Macabeo? So ang nangyayari ko lang po, Macabeo? simulan, Macabeo. Saan sa Macabeo? Sa una at sa pang-limang kabanata, sa una at sa pangalawang libro pa lang po. Hindi, ano yung specific na verse? Sinusundan ko po ang chapter 1 eh. Yeah. Libro po ito na sinulat ni Jason. Tapos parang ni-reverse na lang po na pinaiksi yung summary. Hindi, So, tinapos ko na lang po. ano sabihin? Kasi nakakawa ng kabanata state na po. Mas maganda kung Basta- malaman basta natin yung specific na verse para matrace natin. Sa pagkaunawa ko lang po na mula sa mga hintil hanggang nakuha hanggang sa ng Panginoon, sa pagdating na po ng Panginoong Jesus hanggang ngayon sa kasalukuyan, unti-unting kumbaga yung Roman Empire hindi na sila Grieco ang may hawak kundi ang Panginoon Kristo. Kumbaga ganun na kalaki yung pagbabago ng Roman Empire sa mga na nasa pamamahala ng Panginoon. Kasi nakita ko po sa Macabeo, sobrang malupit. Siguro nga po ito yung dahilan kung bakit tinanggal yung verse na to. Kasi nakita ko talaga sobrang lupit ng yung panahon yung pananakot nito. Kaya nga po, nire-research ko at tinatanong ko po kung yung pagpupusig po ba na yun at nangyayari. Dumating na po ba ang Panginoon Jesus o hindi pa? Ano yun? Dumating na ba Yun ang... talaga yung dumating na po ba ang Panginoon Jesus? Kasi po sa Macabeo, sa panahon pa ni Macabeo. libro po ito ng mga hintil, ng mga Grieco. Hindi. Sa panahon ng Macabeo, dumating na ba si Jesus? Yung tanong, Opo, yun. tao na ba siya nun? Yung ibig mong sabihin? Opo, yun, nadali niyo po. Sagot, hindi. Hindi pa po dahil sa mga apostoles sa first century siya na isilang, di ba? And yung mga apostol ay nagpapatunay niyan, di ba? At hindi pa siya naisilang diyan. Naisilang siya during the time of the apostles. So pinipili niya yung tatlong dosik apostoles. At merong sinesearch ko dito, Brother Jando, na ang mga church fathers talaga nag-attest. December 25, the earliest known reference comes from Hippolytus of Rome around 204 AD, who wrote in his commentary on Daniel that Jesus was born on December 25. So sa tanong niya kanina, January 2 yung naisilang si Kristo, wala po tayong document. Kahit yung mga church fathers, pangalawa, na ebidensya natin, John Chrysostom, father defended this date of 4th century, suggesting that it was an established tradition within the church. So, malinaw na malinaw, bro, na nagkapatid na si Kristo na isilang sa 1st century. And then, sa panahon sa mga Macabeo, hindi pa po naisilang si Kristo. At kung maalala ninyo yung hula sa Isaiah 7:14, basahin natin, Brother Jando. Okay, Isaiah 7:14. Okay, ating basahin sa Isaiah 7:14. Ito ang ating mababasa. Yan. Sabi ganito, dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel.
natupad ito sa Matthew chapter 21 to 23, Brother Jando. Basahin natin. Chapter 1, verse 21 to 23, magsilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. So, yan po ang katuparan sa panahon ng mga apostol, no? Panahon ni Saint John. Saint John yung nag-prepare sa kanyang daan at ang katuparan nito ay si Mama Mary, no? Hindi pa ito nangyari panahon sa Macabeo, Brother Jando. Wow. Salamat. God bless po, Galing. Sister Liam. Sobrang nakakahanga. Nakakahanga po pala talaga. Pangatlong Kasi tanong, sobrang makasalanan ng mga hintil. Tapos dumating ang Panginoon, binigyan siya tayo ng pagkakataon. At sa pamamahala niya, nagbabago kasi ngayon. Unti-unti nang nababago ang mga pamamahala ng Roman Empire sa pamamahala ng Panginoon sa Kristo. Lalo na ngayon na nauso din po ang exorcism na unti-unti na nagbabago ang mga pamahiging. So, ngayon sobrang nakakahanga kasi tayong mga Katoliko, ako proud, nakaka-proud kasi nasisilayan natin ang pagbabago. Sa pagbabasa ko po, nakasisilayan ko yung pagbabago, malaking pagbabago mula sa kamay ng mga imperyong Romano na ngayon ay nasa pamamahala ng Panginoon Jesucristo. okay na po ba yan, te? Opo, nawaan ko na po. Okay. Na kaya pala din tinanggal yung Macabeo kasi hindi siya pwedeng mabasa na hindi agad nabasa ang bagong tipan. Salamat po at magandang gabi, Father Darwin, Okay, at sa lahat ng taga-subaybay. thank you sa iyo. Sa inyo po, Sir Jando. Salamat po. Okay, God thank you bless po, po. thank you. Ayan, so dito naman tayo ngayon balik tayo sa Zoom. Yan, si V. Laude. V. Laude, good evening. Please open camera. V. Laude. V. Laude. Please open camera. Hello and unmute. Unmute po, te. Unmute. Click po unmute. Yan. Hindi ka pa rin marinig, te. Akala ko ba sa cellphone ka papasok, te? Ano yung ano mo, te? Yung cellphone mo rito, te? Ano pangalan mo sa cellphone? Te, hindi ka talaga marinig. Zoom po yan? Zoom? Sa Zoom po yan? Ano pangalan nyo sa Zoom? Tingnan natin ito, baka may ibang laude rito. Hindi, isa lang ang laude eh. Ano pangalan nyo sa Zoom, te? Maliban dyan sa V-Laude, te. Ay, naku, hindi ko marinig. Patitignan sa kanyang Gmail, baka nag-respond siya doon sa sa sinend ko. Okay. Te, mag-reply ka nga doon sa mo, te, sa Gmail na sinend ko sa iyo, te, baka doon ko mabasa yung sinasabi mo. Hindi kita naririnig sa Zoom eh. Balikan na kita mamaya ha. Akin mo nang ibigay kay Mary Jane Perez, please open camera. Mary Jane Perez, please open camera. Nako, walang ayaw ng camera. Hello, Mary Jane.
Open Hello? camera, open camera, sister. Open camera. Oh, okay lang po ba blind ako mag-open ng camera, hindi ko po matapat. Sige, okay lang, okay lang. Patay. Kasi magiging unfair sa iba na pinabubukas ko ng camera May, tapos Jando, pinagbigyan. Oo. okay lang kasi ano naman siya eh, bulag siya eh, ano ng PWD naman siya eh. Yun na nga, bro. Kahit na hindi matapat sa cellphone yung mukha niya, okay lang. Basta naka-open siya ng camera. I-consider na lang siya, bro, Jando. Ito Lagi. po. Kasi ano ba, ano yan eh, PWD yan eh. Oo. Ito po. Tapat na po ba? Wag na lang, wag na Sige, lang. sister. Sige, Ha? sige. Sige. Continue na lang kasi ginalat ni Brother Wendell. Continue na lang. Ah, okay po. Baka mag-lag kasi naka-talkback po yung cellphone ko. Teka. Ay, na-open pala, sorry. Hello po, magandang gabi sa lahat po. Clear na. Magandang gabi po. Okay po. Ang tanong ko lang po, yung mag-living ng pera pag patayo ng bahay, include po ba sa occultism or superstition? Superstition po yun. Superstitious belief, kapatid. Kasi po, akala namin dati okay lang po yan. So, kaya nagtatanong po ako. Pero, natayo na po yung bahay po. Yung yung pera po. Pero ngayon, hindi namin alam. So, okay lang po ba? So, ang gawin ninyo na isalin niyo sa confession na meron kayong superstitious belief. And then, magsagawa kayo ng deliverance sa bahay ninyo. And then, ang pinaka-importante yung renouncement po. Yung nasa, natin, sa live natin, part 2 sa live natin sa how to do deliverance po. Nandiyan po sa timeline natin. Kapatid? Okay po, mababasa Mr. ko Mary naman Jane. sa screen reader ko po. Pero yung photo message po, mukhang hindi ako makabasa kapag nakasend na po. Sige lang, mag-email na lang ako ng iba. Okay lang kapag po. Yes. So, ang ang gawin namin sa susunod, hindi na po namin ito gawin kasi superstition. Yes. So, akala Yes, hindi namin, na dapat. lalo na tayo ng bahay na haluin ng ng feng shui, ganun. Kasali yun. Okay po. Kasi may po kami, may libro kasi kami noon hanggang ngayon. Pero hindi na namin binabasa. Wala na. Wala na po. So, yan lang po aking katanungan, Father Darwin. Nais ko pong bumati po sa inyo. Magandang gabi. Especially kay Brother Wendell. Brother Wendell, thank you po. Sa pag-off ng camera, naglalag yung cellphone ko kaginina kapag naka-video. Tapos, mahirapan ako po. Tapos, batiin ko po mga kasamaan ko pong blind na nakikinig, lalo na sa Bukidnon na si Sister Ophelia. Kilala po yan ni Brad Romer. Ay, Brad Romer, magandang gabi sa'yo. Brother Aljan, kay Brad Jando, kay Bro Wendell, bati ko ba? Si, Brother Romel Palma, Sis Carol po, nandito sa Zoom. May na-invite po akong blind dito po na si Elmer Lacerna, nandyan pa ba? Kasi in-invite ko po siya. May Elmer Lacerna pa ba or umalis na? Kaginina, na ko kasi siya kaginina na ko po yung screen. Kapa ko nandyan siya. Kasi tinuruan ko siya paano gumamit ng Zoom. First timer po siya gagamit ng Zoom. Salamat, sister, ha? Tapos po siya, padre, kanang na-convert po siya dati sa SDA po, pero ngayon bumalik na po siya sa Katoliko. Wow. Bumalik na po siya sa Katoliko kasi na po siya, nagising na po siya sa katotohanan po na ganyan pala yung mga pastor doon humihingi ng 10%. Tapos kung hindi ka magbigay, pwede ka ipahiya. Yun lang po. So,
batiin ko po si Noriel Mantos po, nakikinig lagi sa YouTube. At sa lahat na lang po ng mga blind po na mahilig makikinig sa punto per punto, di ko na kayo may isa-isa kasi alam ko marami pang magtatanong. Sa susunod ko na lang batiin po kung maalala ko na po. Salamat and God bless. As all, I love you all po. Ingat po kayo. Bye-bye po. Ingat, And Father Darwin. Sister Mary Jane, salamat po. Okay, At thank you. Brother Jando, Yes. Brother Jando, Yes. bukas na ako mag-bless sa mga religious items sa gabi dahil sa pagmamadali ko naiwan ko yung stall. Bukas na lang ako sa mga naghihintay ngayon. Papasok lang ako bukas saglit for that. So, Walang bukas, Father. Walang live. sa Martes na lang. Oh, Sa walang gabi. Martes ng gabi. Martes ng gabi. Mm-mm. Sige Oh. ba, may katanungan pa? Meron pa pero hindi na sa Padre, kasi si Ma'am Laude hindi ko siya marinig eh. Ma'am Laude, nag-message ako doon sa Gmail mo, paki-reply lang po para alam ko kung ano ibang pangalan mo sa Zoom. Pero sa ngayon, habang wala pa sila, ito muna mga katanungan na pahabol natin. From Leah, natapos Liam Pagil. Okay, natapos ito siya. Si Jean De Rosario, bro, tanong ko lang po sana kung ano po ba dapat gagawin pag 40 days na matayan pa lang po kasi kami, bro. Pare po ba ang need po mag-pray, bro? Ano, Darwin? Una, pwede kayo mag-mass intention po. And then, pwede din kayo mag-misa para sa pwede din kayo magpa-nobena para sa patay. Mag-rosaryo, and then isalin ninyo yung kaluluwa ng ating mahal sa buhay. At kung mag-request kayo for mass dun sa sementeryo po, sa pare ninyo. At kung hindi kayo magka-avail, nagpamisa na lang kayo, mass intention. Araw-araw naman merong misa. Jando? Okay. At ano yung pangalan ng patay, bro? Walang sinabi kung ano pangalan ng patay. Dahil sasali sana natin. Okay, sabi dito ni Live Views, bro, paano ba makapasok para makapagtanong? Nakikita po ninyo sa screen po, meron po tayo dyan, yung yung ating WhatsApp number. Pwede din po kayo doon sa Facebook Messenger ko po, Brajan Alabado. Chat kayo doon, request lang kayo doon. Pag nireplyan ko kayo, makaka-video call ako sa inyo, makakapasok kayo. Pwede rin sa Zoom meeting. Yung Zoom natin, yung Zoom link natin, nakapost po yan sa Facebook page na Punto por Punto Faith and Morals, or pwede kayo mag-message doon at doon ko na lang isi-send sa inbox yung Zoom link. Okay, and then ito ay kay Rosemary Rabor. Pwede ba tayong magpatawad ng tao na hindi niya alam o sasabihin sa kanya? Brother Darwin, pwede ba daw yun? Una, yan ang bangilyo natin ngayon. Ibigin natin yung kaaway natin. Paano? Magawa tayo ng kabutihan sa kanya. Pangalawa, ipanalangin natin siya. Pangatlo, i-bless natin siya. So, sa pamagitan yan po ang palatandaan na we love our enemy po. So, mag-isip tayo ng kabutihan, magsalita tayo ng kabutihan, magsagawa tayo ng kabutihan para sa lahat ng tao, lalo-lalo na sa mga kinoconsider natin na hindi natin gusto. I-bless natin at ipagdasal natin sila. Isalin natin sila araw-araw sa ating dasal. Sa pamagitan yan ang pag-express natin ng tunay na pagmamahal sa mga tao na naging kaaway natin o inaaway tayo. Okay, next question naman dito is from Razel Villacorta.
Good evening po sa lahat. May tanong po ako. Tayo po bang mga Kristiyano ay masave through God's grace? Kailangan talaga ng grasya ng Diyos upang tayo mailigtas. Hindi tayo makapasok because the grace is the supernatural aid. So, yung grace, supernatural aid. No? Kung natural goodness lang, hindi kaya natin makapasok doon. Kaya nagpakamatay si Kristo upang tayo makapasok sa kaharian. John chapter 3 verse 13. Basahin mo, Brother John, no? Okay, John chapter 3 verse 13. Ito sabi, wala pang sinumang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Kita niyo mga kapatid, wala pang nakapasok sa kaharian sa langit, maliban kay Kristo. Dahil hindi tayo makapasok doon without the grace of God. At kung babasahin natin, anong talata yun bro, na dumating ang grasya sa pamagitan ni Kristo? Ang batas dumating sa pamagitan ni Moses? Ang talata yun? Romans 1:12. Oh, yes, Romans 1:12. Nandiyan sa Ebanghelyo? Kalimot ako? John 1, ano siguro Dre? John 1:17. Nasahin natin. John 1:17. Ito sabi sa John 1:17, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Sa English bro, basahin mo. Okay, sa English naman, ito naman sinasabi, God gave the law through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. May grace. At dahil yan ang dala ni Kristo, yung grasya at katotohanan. At dahil dyan, makapasok tayo sa kaharian. So sa pamamagitan ng pag-Bible study natin, online, so masumpungan na natin ang katotohanan. At hindi tayo makapasok doon sa kaharian without the grace of God. Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, Brother Jendo. Ano yan, Padre? Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Chapter 2, verse 8 to 10. Ito naman sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sa English po. Sa English po. Sa English, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore remember that... Kita ninyo, through grace we are saved. So, sa pamagitan ng grasya at sa pag-cooperate din natin, sa pag-practice din natin sa ating nalalaman. Yan po, faith and grace, and then with our cooperation, we can receive salvation po. Brother Jando? Dre, paano yan Dre? Sabi nila, grace alone lang daw. So, kung grace alone, hindi din yan enough. Dahil kailangan din si Kristo, puro alone sila eh. Christ alone, grace alone, faith alone. Hindi na yan alone. Ang dami ng alone. So, hindi natin i-separate si Kristo dahil dala niya yung grasya. Hindi din natin i-separate yung ating response. Ang ating loving response to His loving invitation. So, kailangan natin yan. Hindi natin ihiwalay para tayong hindi po yun itong selective truth ba? Kailangan ang pag-receive natin sa katotohanan, it should not be selective truth, but it should be all-embracing. Buo po ang ating pag-embrace sa katotohanan, hindi pagpili-pili lang. So, hindi natin i-separate ang grace kay Kristo. Hindi din natin i-separate ang pananampalataya kay Kristo. Connected po yan with our cooperation, bro. John Ray.
Walang Okay? mababasa na grace alone sa Bible. Wala ding faith alone, wala ding Christ alone. Paano yun? Wala nang koneksyon ang Ama at ang Espiritu Santo. Dahil Kristo lang. Hindi pwede yun. Okay, ito tayo ngayon sa Zoom. May naka-raise hand sa Zoom. Please po, Mabel, paki-open mo yung camera. Ma'am Amabel. Ayun. Okay, please unmute. Yan. Good evening po. Ay, Father, nakoy pangutana, Father ba? Kanang, di ba, ingon mga Father na bawal malate. So, night times na ako, ma-late pa to simbahan. So, night times na malate akong papa pag ato sa simbahan kay, namagod ko'y igsuon na iyang gipagiuna na masakiton, Father ba? And kung na, ako na si papa na pa, dili pwede malate pag ato sa church. Ayun siya na, ang importante akong nahuna na sa simbahan makaabot siya Father usahay kay king homily na kanang kailangan pa ba siya mga lawat Father accepted ba ang kuan niya unahon mo gid niya akong ate kay akong ate mga good is galisod na siya makakita bitong Father tungod sa iyang mga sakit ba do makasimba akong ate pero akong papa malit siya kay mauna gid niya akong ate so unsa man na siya Father accepted ba na mga lawat gihapon siya bisag late siya pag ato sa church. So, maraming salamat, Sister Paki-translate Amabel. po. Paki-translate po, Father. Bisaya pala yun. Ay, sorry. Sige po. So, yung tanong niya ay, yung ate niya may sakit and then malate yung kanyang papa sa pag-attend ng misa dahil sa pag-aruga ng kanyang ate. So, despite na late siya, mag-receive pa rin siya ng communion. Before ko sagutin yan, kapatid, ano ba talaga, dapat natin maintindihan eh. Hindi yan parang sinihan eh. No, kalahati lang. So, educate mo dapat yung tatay mo. Dahil para sa kanya, okay na makasimba, makaabot lang. Pero hindi kumpleto po yun. Dapat, kumpleto po yan. Parang nagluluto ka ba? Bikra na pagkaluto. Hindi pwede yun. Hindi maganda na practice. So, hindi dapat ipatuloy. So, increase mo na lang yung catechism ng tatay mo. Yan ang pinaka-importante po. So, dahil hindi pa niya alam, yung kulang na kaalaman, hindi pa siya pinatawad ng Panginoon yan eh. Ama, patawarin niyo sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Diba? So, ang dapat natin gawin, i-catechize natin unang-una yung family members natin. Hindi talaga wasto yun. Okay. Kasi sinabi ko si Papa, di ko lang alam paano siya i-catechize ng the right way. Kasi sabi ko sa kanya na malito talaga, wala ka makapag-umpisa pag-attend ng mass kasi doon mo ma-receive yung grace of Jesus, yung confession, tawag yung Father, I confess. Contrition. Contrition. Sabi ko sa kanya na gano'n. Contrition. Oh. Act of contrition. Oo. Sabi niya na, ang nasa isip ko na, ang importante nasa church ko pa. So, di na ako nakipag-argue sa kanya kasi ano naman, ayoko makipag-argue kasi parang siguro hindi kailangan makipag-argue, kapatid. I-explain mo lang. No? Dahil yung kasalanan natin ay makukuha kapag magsimula tayo sa before Mass, nandiyan na tayo. Yung act of contrition pala, Papa, ay makatanggap ng lahat ng mga venial sins. Okay. At ang nangyari, kung sa gitna ka, paano mo natanggal yon? And then, kung intentional na ang pagkalit, meaning, lack yung pag-ibig mo sa Panginoon. For example, makignit sa iyo yung presidente. Pinaka-importanting tao. Di ba mauna ka sa kanya? Hindi mo gustong pahintayin siya. Yan ang pag-encounter natin sa Panginoon na hindi yan ordinaryo. No? Yan ang maglikha sa atin, Papa. At magpalit pa tayo. So, mauna sana tayo dahil nandun siya. Siya yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, di ba?
So, kulang lang yan ng kapatid, catechism talaga. Okay. Sige, sige. Salamat po, Father. Then, Father, ano lang, pa-include lang po sa prayer po sa akin po kasi ang last visit ni Father Balsamo, sa akin sitwasyon ko I am possessed ko kasi. Ang last visit namin ni Father Balsamo is ngayon na month yun 21 ata yung last visit. January, I think, kalimutan ko na. Tapos ang sabi niya sa akin, ano lang, kailangan ko lang daw ang i-watch yung attitude ko. Kasi nung time na yun, kung kailan malapit na ako papunta ni Father Balsamo, doon na ako parang, pag napansin ko yung kuya ko na, parang, yung kuya ko ang palaging ginagamit na instrumento para ako ma-irritate. So, yun po sabi ni Father, after 1 year daw kami mag-meet. So, ngayon, Father, naano ko na, kasi nakikinig po ko sa yung tungkol sa humility with the heart, tungkol sa humility. Tapos, nung time na yun, nagpaano ko dito sa punto, nagpatulong ako kasi iyak ako ng iyak nun kasi down ako, breakdown talaga ako nung time na yun. So, sabi ko na, Lord, kasi sabi mo, Lord, na ginawa ko naman yung part ko, nagpakumbaba na ako, gusto ko Father, kasi ang hirap pala na iyo lahat ito, Father. Lahat, bayarin sa bahay, pagkain, pareho naman kami may trabaho. Parang ganun, Father. At talagang down na down ako, Father ba? Pero ngayon, Father, na okay na ako, di na ako, pag sumisigaw yung kuya ko, pag nag-raise ang voice, di na ako, Father, di na ako matitrigger. So, parang, Wow. okay. Pero, Father, ang ano ko naman ngayon, Father, nangungulit siya sa panaginip ko. May bumibigay na naman ng pagkain. Tapos, kanina nga, Father, mga 6 a.m. ata yun, Father. Buti nga, nagising ako, Father. Nagbigay siya ng singsing. Oo, singsing. Tapos sabi ko, mahal ko yung Magpakasal na asawa. kayo? Sabi niya, sabi ko, mahal ko yung asawa kong si Ariel. Kasi, Father, 2 years pa kasi siya bago makauwi, Father, dito sa Pilipinas. So, sabi kasi ni Brad Rumer, kasal na lang ang kulang po namin. Sana, Father, tulungan niyo po ako include sa prayer niyo po na sana overcome ko po itong mga trials ko po ngayon, Father. Kayang-kaya Kasi, mo yan dahil kasama mo ang Diyos. yes, Father. So far naman, Father, nagwanti ako, Father. Pag nagde-deliverance ako dito sa bahay, di naman ako nagre-react. Pero pagpunta namin doon kang Father Balsamo, may prayer kasi siyang binigay sa akin doon, Father. Nagre-react talaga ako, Father. Lahat ng mga attitude, parang sabi ng ate ko, lahat daw ng mga attitude daw, sinabi ni Father. Tapos tinuturo ko sa kuya ko, sabi gano'n ng ate ko. Lahat daw yun, tinuturo sa kuya ko. Yun, kay kuya, sa kuya ko, lahat, ganun yung sinasabi ko. So, yun, sabi lang ni Father Balsamo, watch ko lang yung attitude ko. Pag yung kuya mo sisigaw na, mag-pray ka na lang daw, sabi ni Father Balsamo. Yun, so far naman, Father, praise the Lord naman, wala nang dito sa bahay, wala nang commotion after nung time na yun. Praise the Lord. Oo. Kasi, So, sabi ko, kailan ka babalik ni Father? Pastor? after 1 year pa daw, Father Matagal. Kasi Kasi lang mag-isa eh. first time lang namin, first time po niya akong na-deliverance. Exorcist po yung tawag, Father. First signs. Isang beses lang isang beses lang. Kasi yung first visit namin, anong tawag yung Father? Parang tinest lang. Diagnostic test. Tapos, ang tagal bago kami nagkita ulit. Siguro aabot ng 1 year bago kami nag-meet ulit ni Father. And praise the Lord nga, nag-meet kami. Nag-react ako doon, Father. Sabi nga ng papa ko, yung kamay ko daw, di ko alam. Para daw akong aapaw na daw, Father. Buti nga lang daw, na nahawakan yung paa ko. Kundi daw, baka lulutang ako, sabi ng ganun. Sabi ko, oh my God. Kaya yung sabi ng advice naman ni Father, kasi may prayer din, Father, na di ako nag-react. Yung yung may hatred sa isang tao, wala, Father Hindi ako nag-react yun na prayer na yun. Pero yung prayer na yun na parang, na may, tungkol sa mga attitude, basta ewan ko na prayer na yun, Father. Doon ako, Father, react ako ng react.
So, yun, ang sabi ni Father Basamo, yun ang advice niya, watch my attitude. Then after Mm. 1 year daw kami Then doon ka nag-react eh. Oo eh. O ngayon, Mga, Father, nangungulit, mm, nangungulit na naman sa panaginip ko, Father. Kunala. ah, patuloy mo i-dasal yung, yung solemn closing the third eye. Mag-ask ka Ah, kay Brother Romero, yung psychic, closing the oo. psychic. Mm-mm. Ask ka kay Ah, Brother Romero. Maghingi ako kang Brother Romer. Mm-mm. Ay, may prayer pa. Doon, hindi lang daw nagbase dito sa Deliverance Handbook. Merong closing the psychic na nasa ka-Father Kabading po. Sige po, Sige. Padre. Bibigyan ko, Padre. Ang binibigay mo Ah, na? wala pa. Paulit-ulit mo yun. Ibibigay ko lang, Padre. Bibigay ko lang. Sige, sige. Okay. Salamat po, Ulit-ulit Father. na i-pray mo yun. Sige, kapatid. Salamat, Father. Di ako secret admirer mo ako, Father. Joke lang. Ang ibig ko pang sabihin, palagi pa talaga, nawo-worrying ako, Father, pag di ako makapasok sa punto por punto. Kasi parang, as a Father, iniuna ko talaga yung prayer eh. Tapos buti nga ngayon, maaga kami natapos. Yan, praise the Lord, nakapasok ako. Di ako na-expect, nandito ka nga, Father. Bihira lang talaga ako makapasok. Ewan ko ba, Father? Pero at least naman nakapasok ako. Thank you talaga. Thank you, Father Darwin. Thank you sa punto por punto. Talagang nagbago ang buhay ko simula po na-meet ko po punto por punto staff at kayo, Father. Thank you po. God bless po sa Salamat inyo sa lahat. Panginoon po. Salamat So, po. God God bless bless po. din. Mr. Amabel. God bless. Okay, so atin namang ibigay naman ngayon sa next naman. Last question na, bro. Jendo, no? Last G's na. Siyempre. Loida Sepnio. Loida Sepnio, please open camera. Loida Sepnio, please open camera. Di ba hindi niya alam. So, ating i-start. Ayan, no? So, ask to unmute. Hello po. Yan. Good evening Hello, po, Sister Father Darwin. Lloyda. Good evening Opo, po. Father. Father, may tanong lang po ako. Kasi po yung asawa ko po, start nung 2022, may ringing daw po siya sa tenga niya. And then, nagpa-check up na po kami sa espesyalista. Okay naman daw po yung niya, yung pandinig niya, wala naman daw pong problema. Tapos, yun po, Father, hanggang ngayon po, may time na lumalakas, may time na humihina po yung ringing sa tenga niya. Tapos, paano na rin po kami kasi may appointed exorcist priest po dito pero hindi po siya active. Nagpa-deliverance po siya doon pero hindi rin po nawala. May natural yung sakit niya. Hindi siya preternatural. Natural na sakit. Sige na. Walang findings po. Anong findings yung kanyang yung po, kanyang tainga niya? may matinis na naririnig. May mag-ring. Ringing. Opo. Tapos, Meron na kami katulad niyan. Pero sa awa ng Diyos ay na okay na siya. So, gamitin niyo yung holy oil and then pwede niyo mag-deliverance. Pwede mo mag-deliverance yung asawa mo. ako po yung magdi-deliverance Yes. Ikaw. And then cares, kapatid. May connection po kaya yun, Father? Kasi po, nung binata pa po siya, yung father po niya kasi is police. And then, meron po daw matandang, parang manggagamot po siguro yun, na nagbigay po orasyon dun sa father niya ng pangpaligtas daw po ng buhay. And then, eto pong husband ko, nung binata po siya is nakakakita po siya ng mga inkanto. And then, may time po, Father, na natulog siya, nakita po niya yung sarili niya na umangat.
nakita po niya na nakita po niya yung katawan niya na nakahiga, and then nakita po niya yung parents niya na nanonood ng TV pero hindi po siya nakikita. Parang lumabas siya sa kanyang Yun po, katawan. nung binata pa po siya nun, Father. Astral projection? O parang ganun po siguro, bro. Astral projection, Brother Darwin. Daw po niya yung sarili. May connection po kaya yun, Father. Pero naman po, every month po kami nagkukumpisal, then every Sunday naman po kami nagsisimba. Siya po, tapos po, devotion na rin po siya kay Sacred Heart of Jesus every first Friday po. Kung totoo, improvement yung nangyari sa kanya. Yun lang po yung reading. Kung una, hindi ko alam kung may connection ba yan, pero pinaka-importante mag-renounce kayo. Yung solemn renouncement ang gagawin ninyo. Then kung nandyan pa, iaalay sa Panginoon dahil lahat ng mga karamdaman natin ay may divine reason yan, may divine purpose. Hindi natin alam. As long as we embrace it, pagalingin man tayo or hindi, let's embrace our crosses. Hindi nangahulugan yan na meron tayong ang Diyos ay may kakulangan sa atin. So, let us embrace our illnesses kung hindi man tayo pagalingin ng Panginoon. And then kung meron pang kilala ng mga expert o mga espesyalista, pwede tayong magkonsulta ng ibang second opinion. Baka makikita nila yung natural na reason dahil limited din yung mga kahit espesyalista na limited pa rin yung ating kaalaman. Then tao lang po tayo. So patuloy lang kapatid na ialay yung karamdaman niya at hindi tayo mawala ng pag-asa. No? Kapag tatanda na tayo, normal lang talaga magkasakit. No? Meron ding occult involved, kung meron ding occult origin sa mga karamdaman. So kaya tinuturo namin yung sacramentals sa inyo. Gamitin nyo po yan. Pwede nyo i-deliverance yung bahay ninyo, pwede nyo, dahil yan po ang lagi kong iniisip empowerment. You are dependent on God, not on us. No? 100% we are dependent on God. Not on human being, but on Him. So, kung yan ang kaloob ng Diyos, meron siyang rason na hindi natin maunawaan po. Sister Loida. Yun lang po, Padre. Salamat po. Salamat din sa tanong at Brother Jando, pasalamat na lang din ako sa mga dedicated namang kasama natin, Brother Jando, si Brother Romel, si Brother Angel, Brother Wendell, Sister Idna. Sino pa nandito? Brother Aljan. Brother Tata. So, pasalamat ako sa inyo sa Aljan rin sa walang tigil. Pasensya na po na kalimutan ko talaga dahil sa bukas pupunta kami sa Cebu sa pag-prepare ko sa aking mga gamit na naiwan ko yung stall natin. So, babawi na lang ako ngayong Martes ha. Isikapin ko, napapasok lang ako for that. Pasensya at patawad po dahil nagmamadali. And then marami ding binibisita na may sakit after sa office. At salamat po sa inyong pag-unawa at pasalamat din ako sa mga financial support lalo-lalo sa evangelization natin. At sa mga hindi nakakaalam, marami tayong mga CFD na walang trabaho na tinutulungan sa pamamagitan ng inyong financial support. And then moral support ninyo, mga seminaryan na tinutulungan natin at this week din, next week, this week pala, magpadala din tayo sa Catholic School. At nagpapasalamat din si Father Albert Aldias sa inyong lahat, sa ating suporta, sa ating dasal.
dahil nagpatuloy po yung Catholic school doon sa Old Sagay, no? At nakita niyo naman yung mga madre na sa sports and evangelization na tuwang-tuwa po yung mga tao dahil meron tayong mga bisita, mga madre sa ibang lugar na bumibisita lang sa Bohol at nakipag-join sa sports and evangelization po. Tuwang-tuwa yung mga tao. Pasalamat tayo sa Poblacion Oriental, Valencia, Bohol, silang kapitan, at sa mga barangay officials, at sa mga chapel leaders, formators, cluster leaders na tumutulong upang ma-realize fully yung ating sports and evangelization. Maraming salamat sa inyo po. At umaabot na po tayo ng 500,000 po sa Facebook page natin. Maraming salamat po sa inyong araw-araw po. Maraming bago mga subscribers at followers po. Para tandaan yan na milyon na po ang naabot natin. Na-educate natin through YouTube and Facebook page po. At patuloy lang tayo at ialay natin lahat ito. We are nothing before the Lord. We are an unprofitable servant. We are unworthy servant. And don't forget that we are nothing. At yan talaga ang katotohanan sa atin. At ano pa yung mga magandang nagawa natin sa araw na ito, we are nothing. It is all for the glory of God po. At buong puso po, pasalamat ako sa inyong lahat, Brother Wendell, Talibong, at sa lahat ng mga bagong subscribers natin, nanonood sa atin dito sa Punto per Punto. Maraming salamat po. At i-bless ko na lang kayo. In the name of the Father. Father? Yes. Sorry. I-ano lang natin, may nag-comment dito dun sa kanina, dun sa ear niya, dun sa tenga niya, may nag-comment dito nilagyan din ng exercise all yung right ear ko. Sabi niya, twice po, gumaling po. So, yun. So, ganda, yung kanina, alam nyo, kapag hindi nyo pa na-try yan, subukan nyo po. Baka nandun po yung way ni Lord. Sabi nga God's works in a mysterious way. Hindi mo alam po saan kagagaling. So, yun daw po. Ganun nangyari sa ear niya, sa tenga niya. 2 beses lang yan, nilagyan ng Holy Exercise Oil yata. Yun, gumaling na po. Wow. Good news, no? Ganda. Very inspiring. Salamat, Brother Angel. And then, mag-bless na lang ako sa inyo lahat, ha? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Manus, for the praise, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Be with you. And with your spirit. Mighty God, rest in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, maraming salamat sa inyo at God bless po. Magandang gabi. Good night. Yun, so, yan, si Brother Darwin. So, huling mensahe na tayo. Ating unang ibigay sa huling mensahe. Dito muna tayo kay Brother Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel, good evening. Huling mensahe, pasalamat, Brother Romel. Ayan, sige po. Ayan, salamat po sa Panginoon at sa lahat po ng nagsubaybay ngayon. God bless po sa ating lahat. Okay, and then natin mo naman ibigay naman kay Brother Romer naman. Brother Romer ng Bukidnon. Maraming salamat una sa Diyos, sa Malaina, at sa lahat ng mga nanonood. Good night. God bless us all. And Ave Maria. Back to you, Bro John. Okay, Brother John Ray. Yes, bago ang lahat mo dyan, may debate ka bukas, bro. Yes, abangan pala ninyo bukas dito sa face-to-face live debate sa February 24, 2025. Yan po ay sa Tagbilaran City.
So, dahil isa ko sa magdidebate, hindi ako makapag-live niyan. Malamang Ayan ba yung ilala- yan ba yung sa Tagbilaran ng debate? Yes, no? Hindi sa live? Hindi live to. Anong oras yan, bro? Mapapanood siya live doon siguro sa Facebook ni Father Darwin kasi yung cameraman naka-open yung ano ni Father Darwin doon, yung kanyang account. So, malamang live to sa Facebook ni Father Darwin, pero hindi ko siya may live sa page ko kasi siguro share lang ako dahil isa ako sa magdidebate. So wala ako sa harap ng computer, so hindi ko siya mai-live. Di share lang ako. Bukas po alas 3 ng hapon, ang unang maglalaban itong si Paul Alima at saka si Jared Almazora. Ang topic ni Paul Alima, si Brother Paul Alima ang sumalo doon kay Father Darwin kasi Father Darwin nga meron siyang retreat, so hindi siya available. Actually kanina habang nagsasalita si Father Darwin, tumawag si Almasora sa akin, may number na ako niya. Tumawag siya, pinaalam niya na nasa bahay na siya ni Brother Kaloy, Abuyabor. And then doon na siya maghahaponan, doon siya matutulog. Bro Jondo, Yes. mabait naman. Matuto siyang gumalang doon, baka sabi ko sa inyo mabait si Jair Mazapir sa harapan Ngayon, nandun siya ngayon kina Brother Kaloy, doon siya maghahaponan, and doon siya matutulog. Sino kasama niya, bro? Siguro makasamahan niya sa sa debate. Meron din. Meron din. Big time na si Almasura ron, Ang duda ko yung moderator niya sa sa debate nila ni Mark Umbao. Mukhang yun ang kasama niya. Yung nagsabi sa akin na kumuha na siya ng ticket daw January 31. Kumuha na ng ticket. No, yun. So, dumating na siya, tumawag siya sa akin, ang bait niya, talagang magalang niya akong kinausap. And then, si Brother Paul Alima ang sasalo sa tema ni Father Darwin na patutunayan na si Mother Mary is the Mother of God. No? Ang affirmative dito, si Paul Alima. And negative, si Jared Almasora. And then pagkatapos nila, total, bata pa naman to si Almasora. So, Anong oras yan, bro? Anong oras? Mga alas 3 ng hapon to si Brother Angel. Kayo, sa inyo, bro? Bisaya o ano? Tagalog to. Tagalog kasi Tagalog si Almasora. Yung sa inyo, bro, Jando, kailan? And yung sa amin naman, pagkatapos. Sa gabi yung sa inyo? Pagkatapos nila. So, mga alas 7 na yan. Mga siguro mga depende 5 or 6. Mas maganda na manood kayo at simulan doon sa sa harapan nila ni Paul Alima para enjoy talaga yung buong programa. Ayan. So papanood po 'yan bukas sa ating Kaso pang umaga kasi ako sa trabaho bukas, di ako maka-live. Mag-record na lang ko, bro, John Reason ko sa'yo, bro. And then, Brother Aljan. Brother Aljan. Yes po. Gagamitin ko yung mo bukas, ha? Okay, hiramin ko yan. Yung? Okay. Yung laptop mo, hiramin ko yung laptop mo, gagamitin ko yan bukas. Sige bro, sa cellphone na lang ako, mag-record na lang. Okay, so dito tayo ngayon sa atin na maibigyan ng mga yun kay Brother, at ibalik kay Brother John Ray sa kanyang huling mensahe. Pasalamat. Abangan po ninyo, debate po bukas, live face-to-face debate, Jared Almasora versus Paul Alima and me. Brother Darwin sana yon, kaso meron siyang retreat. And then pinasalo ko kay Brother Kaloy, yung safety president, tinanggap naman niya. Nagkataon, sabi ko, Tagalog po yan, ang niya. Sabi niya, tabingi ako sa Tagalog, bro, ipasa mo na lang kay Paul Alima. So, si Paul Alima ang sumalo. At the end, si Paul Alima. Paul Alima ngayon, nasa Bayugan siguro. Biyahe na siya pabalik sa Bohol para bukas, na siya. Ready na siya for tomorrow debate. Face-to-face po yan.
Kasi mabayad si Almazora sa face-to-face kasi pag namastos siya, low-key siya doon. Daming Bisaya nakapalibot sa kanya. Pero believe ako sa kanya, matapang. Oo, yan. Yan ang ano niya. Yan ang ano ko sa kanya kasi matapos Di katulad ni Didmar na siya ang nagamon kay Bro Wendell tapos biglang sabihin mo na lang kay Bro Wendell, bro, isumar na sa live na lang kami. Ay, hindi. Dapat face-to-face. Nagbago. Di ba siya ngayong naghamon na face to face, siya pa ngayong tumawag dito tapos biglang sabihin nila daw kay Bro Wendell na sa live na lang gawin. Then, sabi sa akin ni Russia, nagre-request siya para mag-usap sila ni Brother Wendell sa schedule. Doon pa rin daw sa Plaza Independencia. Doon pa rin. Tuloy pa rin. Sana ganun nga. Siguro bukas, kung available si Brother Wendell bukas, sa pag-uusap nila, communicate po silang dalawa. Brother, bukas may... Ay, bukas pa lang. Sa Martes pala, bukas. Yung sa inyo, bro, sana maganap yung sa inyo ni Almazura alas 6 para makasabay pa ako. Ang uwi ko kasi bukas alas 6 so pwede pa ako makasabay niyan. Pero kay Brother Paul, parang hindi na ako makalive niyan. Nasa trabaho ako niyan alas 3. Yeah. And then March 30 po sa doon sa Cagayan de Oro, 4 na tema ng debate po doon. Siguro mauna or si Rosby at saka si Jeffrey rin yan. Rosby Alejabo, former born again pastor na ngayon CFD na. And then si Paula Lima at Jerry Laig. And then si Stalwart, former Seventh-day Adventist evangelist, laban kay John de la Peña, SDA pa rin. And then ako at saka si Jolito Daig, no? Ito yung maghaharap kaming dalawa. At ang tema namin ni Jolito Daig, patunayan ko na ang Eucharist is the literal body of Christ. Yeah. Baka mapulot sa physical. Iba kasi yung physical sa literal eh. Ayun. So, baka po ninyo yan na atikabong mga schedule for debate na darating po. Bukas, Paula Lima versus Jared Almazora. And then, yan. And then, ako at saka si Jared Almazora. Kami yung makakalaban ni Jared bukas. Okay, so ibalik na lang ating ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Si Brother Wendell, nandiyan pa yata, di ba? Wendell, nandiyan pa si Brother Wendell? Itina ko nandiyan pa si Brother Wendell. By the way pala. Hindi pa nagpasalamat si Bro John Ray. Ay, si Bro John Ray, hindi pa nagpasalamat. Unahin muna natin si Brother Wendell kasi nagsalita si Brother Wendell. Yes, Bro Wendell? Bro Wendell. Bigyan mo akong schedule sa Cagayan, ha? And aatin ako, papalakpak lang ako. March 30, Brother Wendell. March 28 yata kami alis ni Paula Lima. And then March 30 po yung debate. Sige. Ay, atin na Brother Wendell para bibo tayo. See you, Bro Wendell. See you po. Okay. Sasama si Aljan Bagatnan. Gusto niyang ma-meet si Brother Wendell personal. Nakita na kami yan sa Iloilo, bro. Nakita pala kayo. Ba't mo agad sinabi? Nalit ka sa balita, Bro Jando. Nalit ako sa balita. And then, Brother Wendell, baka kayong Martes is mag-usap kayong dalawa ni Denmar Santiago for another schedule sa inyong harapan sa Cebu. Gusto niya na online. Sabi ni yung nag-contact sa iyo, gusto niya sa online. Russia? Russia. Pangit. Sabi niya sa online. Sabi ko na harapan, di ako sang-ayon ng online. Dahil makita natin yung mga ginagamit ng mga aklat, lalo na yung ginagamit niyang Adventism, na pinatunayan sa Adventism na ang Santo Papa ay kotisyon yan ng Adventism na aklat. Kotisyon lang yan. No? Pero sinagot yan. So gusto ko talaga harapan para magkabukingan. Yan. Maganda harapan. Mas maganda talaga harapan, no? So, kita-kisa kay Brother Wendell sa Cagayan de Oro ngayong darating na March 30. Okay? So, 4 na tema yan. Enjoy talaga. Brother John Ray, ibalik ko sa iyo, Brother John Ray muna bago ko ibalik kay Brother Wendell. Nabahaw na?
Sige na. Matampuhin ka naman. Hindi, magpapasalamat. Ano yung nabahaw? Kala ko nabaliw. Ano yung nabahaw? Nabahaw na parang Bahaw na. lumamig na kanin na ba? Kanin Lumamig lamig. na kanin, oh. Bahaw na yung kanin, bahaw na yung tinapay, parang ganun ba? Lamig na lamig. Gusto ko lang pasalamatan, Brother Jando, si Sister Beatrice Prudente. No? Dahil nagbigay siya kahit paano ng 5 euro. So, marami pong salamat, Sister Beatrice Prudente, sa iyo pong generous heart. Pagpalain ka pa po sana ng Panginoon. She's watching from Paris, France. Ayan. So, mayroon na tayong kaabag sa Francia. So, sana po, Sister Beatrice Prudente, ano ka pa po dyan? Multiply, no? Para po malaman pa ng mga kapatiran natin dyan, ng mga Katoliko, na mayroon pong punto por punto. Sana po, share nyo po yung ginagawa natin dito para po sa ikakaalam ng karamihan. So, siyempre, pasalamat tayo una-una sa ating Panginoong Diyos at kay Father Darwin, no, sa kanya pong oras na inilaan sa atin para kahit paano makasama po natin ating buting pare. At sa lahat ng mga kapuntos, maraming salamat sa mga nagtanong, mga pumasok, at sa lahat din dito sa ating pong mga kaabag. Maraming salamat. Ang dami nilang tanong, pero ang rules kasi ni Brother Jando, walang kukuning tanong galing sa live, kaya hindi ko po kayo ma-entertain sa inyong mga tanong po. Pero maraming salamat pa rin po, mga kapatid. Sana patuloy po tayo sa pagsama-sama sa pag-aaral sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. Dito lamang po sa Punto por Jando. Okay, ito namang ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat at sa mga kasama dito at sa mga nagsubaybay. Okay, ito namang ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos sa huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Yung nabahaw parang napanis din eh. Pareho ba? Oh, panis. O yun, napanis. Hindi kasi ang panis hindi na pwedeng kainin yon. Oh, hindi na. Ang bahaw, lumamig. Lamig na kanin yan, Brother Angel. Parang ganun, lamig na kanin, bahaw. So, parang lumabig na yung sabaw. Parang gano'n. Parang gano'n yan. Parang gano'n. Pero hindi siya appropriate sa sabaw. Sa kanin lang. Kanin lang. Kanin lamig tinapay. Kanin tinapay. Ayan, tinapay pwede rin. So, parang kakanin pala na lumamig. Lamig na. Parang malamig na yan. Madaldal si Jando eh. Tirador ng kanin lamig. Uy, nakakataba yung kaning malamig, kala nyo? Mukhang nahulaan ni bro, injured ni bro Jando Oh, yan sabi ni Edgar Logan. Gusto mong tumaba? Kasi dati, payat ako dati. Talagang sumabat ko dati. Sabi ni Brother Edgar Logan, gusto mo tumaba? Kumain ka ng bahaw. Tirador ng kanin lamig. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the